tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking pagsabog ang muling yumanig sa rehiyon ng Gitnang Silangan matapos ilunsad ng Israel ang isang serye ng airstrike sa gitna at kanlurang bahagi ng Iran nitong madaling araw ng Lunes. Ang ataking ito ay isinagawa bilang tugon sa missile fire mula sa Tehran na ngayon ay nagbabantang magbunsod sa buong rehiyon sa isang malawakang digmaan. Direkta nating tatalakayin ang mainit na balitang ito na gumigising sa buong mundo. Ayon sa mga opisyal na ulat mula sa Iranian State Television, narinig ang malalakas na tunog ng mga pagsabog sa iba't ibang lungsod kabilang ang Isfahan, Karaj, Tabriz at maging sa kabiserang Tehran. Isang saksi sa mismong lungsod ng Tehran ang naglarawan na nakarinig siya ng hindi bababa sa isang napakalaking pagsabog sa kanlurang bahagi ng bansa na nagdulot ng matinding takot sa mga mamamayan doon sa kalagitnaan ng gabi. Agad namang ipinasara ng pamahalaan ng Iran ang airspace sa paligid ng Imam Khomeini International Airport na itinuturing na pinakapangunahing paliparan ng bansa kasunod ng matinding pag-atake ng militar ng Israel. Ang hakbang na ito ay naglalayong tiyakin ang kaligtasan ng mga sibilyang flight habang patuloy na sinusuri ng mga awtoridad ang pinsalang idinulot ng nasabing ganting salakay ng puwersang Israeli. Sa kabilang banda, nagpalabas ng maikling opisyal na pahayag ang militar ng Israel sa madaling araw kasabay ng pagsisimula ng kanilang operasyon sa Himpapawid. Kinumpirma ng Israeli Air Force na matagumpay nilang tinarget ang mga instalasyong militar na pagmamay-ari ng tinawag nilang teroristang rehime ng Iran sa kanluran at gitnang bahagi ng bansa. Bagamat walang ibang detalye, malinaw na ito ay direktang atake. Ayon naman sa pahayag ng paramilitar na Revolutionary Guard ng Iran, gumamit ang Israel ng mga air-launched ballistic missile sa kanilang isinagawang pag-atake nitong Lunes ng umaga. Sa kabila nito, ang mga opisyal of Iran ay hindi pa nagbibigay ng mga partikular na detalye ukol sa kung anong mga pasilidad ang eksaktong tinamaan o kung mayroon bang malubhang pinsala o sugatan sa panig ng kanilang sandatahang lakas. Ang mabilis na pag-atindi ng labanang ito ay naglalagay sa buong rehiyon ng Gitnang Silangan sa pinakamapanganib na sitwasyon. Nag-aalala ang mga eksperto sa seguridad na ang walang humpay na palitan ng mga missile at airstrike sa pagitan ng dalawang makapangyarihang bansa ay maaaring magbunga ng isang malaking digmaan na tiyak na makakaapektong sa pandaigdigang ekonomiya, supply ng langis at seguridad. Kung ating babalikan ang pinagmulan ng pinakabagong gulo bago ang naganap na atake nitong Lunes, naglunsad muna ang Israel ng mga airstrike sa katimugang bahagi ng Beirut sa Lebanon noong araw ng Linggo. Sumagot naman ang Iran sa pamamagitan ng sarili nitong pag-atake gamit ang mga missile na siya namang naging mitsa ng ginawang ganting salakay ng Israel nitong madaling araw na lalong nagpalala sa sitwasyon ng rehiyon. Sa panig ng Estados Unidos, nananatiling tahimik ang White House at hindi pa tumutugon sa mga mensahe ukol sa mga airstrike at kung may koordinasyon ba ito sa kanila. Gayunpaman, bago ang insidente, nagpahayag na si US President Donald Trump sa Fox News Channel na nais niyang huminto ang Iran sa pagpapakawala ng mga missile at bumalik na lamang sa lamesa ng negosasyon upang maiwasan ang tuluyang pagkasira ng kapayapaan. Inihayag din ni Pangulong Donald Trump na ang mga naunang pag-atake ng Israel sa Lebanon noong Linggo ay hindi nakipag-ugnayan sa Estados Unidos at hayagan niyang sinabi na hindi siya masaya sa naging desisyong ito ng Israel. Ayon sa isang mataas na opisyal ng Amerika, personal na tinawagan ni Trump si Prime Minister Benjamin Netanyahu upang himukin itong huwag munang gumanti sa mga missile na pinakawalan ng Iran. Ayon sa parehong opisyal, naniwala si Trump na matagumpay niyang napasuko si Netanyahu na maghintay muna at huwag magmadali sa pag-atake. Sinabi ng opisyal na napigilan ni Trump si Bibi sa pansamantalang panahon, subalit ang naganap na airstrike nitong Lunes ay nagpapakita na hindi nagtagal ang pagpipigil na ito at itinuloy pa rin ng militar ng Israel ang kanilang sariling plano ng walang abiso. Ang kawalan ng koordinasyon sa pagganti ng Israel sa kabila ng pakiusap ng Estados Unidos ay nagpapakita ng lumalalim na lamat sa kanilang estratehikong ugnayan. Habang sinusubukan ng Washington na kontrolin ang sitwasyon upang maiwasan ang digmaan, tila mas pinipili ng pamahalaan ni Netanyahu na sundin ang sarili nitong interes militar, anuman ang maging reaksyon ng White House sa usaping ito. Sa nakalipas na mga araw,
ng mga negosasyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos para sa isang masiselang tigil putukan ay tuluyan ng naantala dahil sa patuloy na labanan sa pagitan ng Israel at ng militanteng grupong Hezbollah sa Lebanon. Ang kawalan ng tiwala sa pagitan ng mga panig ay lalong nagpapahirap sa anumang diplomatikong solusyon na isinusulong ng United Nations at iba pang mga bansa sa buong daigdig. Sa kasalukuyan, sinasakop na ng militar ng Israel ang katimugang bahagi ng Lebanon, isang teritoryo na hindi nila hinawakan o napasok sa loob ng halos isang kapat ng siglo. Ang pagpasok na ito ng mga tropang Israeli ay lalong nagpatindi sa takot ng pandaigdigang komunidad na tuluyan ng lumawak ang digmaan at madamay ang iba pang mga bansa sa rehiyon na magdudulot ng hindi mabilang na kaswalti sa mga sibilyan doon. Dito sa Pilipinas, labis ang pagkabahala ng pamahalaan sa kaligtasan ng libu-libong overseas Filipino workers o OFW na kasalukuyang nagtatrabaho sa iba't ibang bansa sa gitnang silangan. Ang banta ng isang malawakang digmaan ay nangangahulugan ng agarang pangangailangan para sa mga konkretong plano ng paglilikas at tulong pinansyal mula sa ating gobyerno upang matiyak na ligtas silang makakabalik sa ating bansa. Bukod sa isyu ng seguridad ng mga mamamayan, ang tensyon sa gitnang silangan ay may direktang epekto sa ekonomiya ng Pilipinas sa pamamagitan ng posibleng pagtaas ng presyo ng langis sa merkado. Ang anumang pagkaantala sa supply ng krudo mula sa rehiyon ay tiyak na magpapataas sa inflation at magpapabigat sa pasanin ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino na kasalukuyan ng lumalaban sa mataas na bilihin. Kaya naman patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Department of Migrant Workers at ng Department of Foreign Affairs sa ating mga embahada sa gitnang silangan upang i-monitor ang kalagayan ng mga Pilipino. Handa ang pamahalaan na magpatupad ng sapilitang paglikas kung sakaling lumala pa ang sitwasyon at maging direktang target ng mga pambobomba ang mga sibilyang lugar kung saan naroroon ang ating mga kababayan. Sa isang opisyal na pahayag na nawagan ng Department of Foreign Affairs sa lahat ng panig na magpigil at iwasan ang mga aksyon na lalong magpapaliyab sa tensyon sa rehiyon. Binigyang diin ng Pilipinas ang kahalagahan ng diplomasya at mapayapang pag-uusap upang maprotektahan ang buhay ng mga inosenteng sibilyan, lalo na ang mga dayuhang manggagawa na walang kinalaman sa nagaganap na labanan ng dalawang bansa. Hindi lamang ang Pilipinas kundi maging ang iba't ibang bansa sa Europa at Asia ay nagkakaisa sa panawagang de-escalation o pagpapahupa ng tensyon. Nagbabala ang United Nations na ang patuloy na pag-atake at ganting atake ay maaaring magbunga ng isang malaking makataong krisis na mahirap nang resolbahin habang milyon-milyong tao ang nanganganib na mawalan ng tirahan at hanap buhay dahil sa walang humpay na giyera. Sa pagpapatuloy ng mga susunod na araw, nakatutok ang buong mundo kung paano tutugon ang Iran sa pinakahuling airstrike na ito ng Israel sa kanilang teritoryo. Marami ang nagtatanong kung magpapatuloy ba ang siklo ng karahasan o kung may puwang pa para sa diplomasya upang mapigilan ang tuluyang pagkasira ng kapayapaan sa buong rehiyon ng gitnang silangan bago maging huli ang lahat para sa sangkatauhan. Mananatili kaming nakatutok sa mga pinakahuling balita at development sa labanang ito upang ihatid sa inyo ang mga pinakabagong impormasyon. Ako po si Reyna Santos, ang inyong tagapagbalita para sa Global News Pilipinas, nag-uulat ng mga makatotohanang pangyayari mula sa iba't ibang sulok ng daigdig. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, mag-ingat po tayong lahat at magandang gabi sa inyong lahat.